apartment ng biktima kasama ng suspect. At pagkilipas po ng 2 oras, natuklasan na ang walang buhay na biktima. Sa ngayon, ang gulong pagnanakaw ang tinitinang motibo sa pagpatay kay Dominguez. So, Facebook, ingat. At Twitter. Samantala, alika sa ating mga Pinoy ang hilig sa pagkanta. Tulad ni Rhea. At talagang napakahilig natin sa musika. Pero imbes na mga kantang sariling ating sa mga kanta ng foreign artists, nawiwili ang marami nating kababayan. Kaya namang isinusulong ng DepEd na gawing isang curriculum ang pag-aaral ng Original Filipino Music or OPM. Balak ipatupad ang Original Filipino Music Development Program sa 4th-year high school students sa mga pampublikong eskwelahan. Makikipagtulungan ang DepEd sa Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit at Kulturang Lahi Inuuna Ko o KLIK or CLIC para sa halos 8 buwang kurso sa musika na ginagawa pa mismo ni Maestro, Mr. Ryan C. Mr. Ryan Kebyab. At ang ilan sa mga pag-aaralan, ang pag-compose ng mga awiting Pilipino at maging ang pagtatanghal nito. Wow! Sa susunod na taon pa ito mapapatupad at balak isama sa K+12 revised curriculum. Sa hindi natin naabutan, Rhea. Yun yung gusto lang talaga. Sa kasama. Nandamay ka pa. Kasi pati yung pagtatanghal. Oo. Ay, pagtatanghal eh. At magbo-volunteer ba kayo? Oo. Kasi ano yan, di ba? Lecture. Feeling ko baka ikaw nag-compose kami Ayun. Pwede. Samantala, 44 na pasahero nasa naman sa isang plane crash sa northern Russia. Bumagsak sa lupa ang isang Soviet-era Tu-134 passenger jet. Nagliyab matapos tangkaing maglanding sa gitna ng hamog noong Lunes ng gabi. Tumapa po ang eroplano sa kable ng kuryente at mga puno bago nag-crash sa daanan ng mga sasakyan. Isang kotse pa nga ang natangay ng eroplano pero hindi pa tiyak kung may mga taong sakay ito. Wow! Ano yung nakaparada o umaandar? Ayon sa mga otoridad, posibleng pilot error ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Tinaasahang magbibigay linaw. Na-recover naman po yung black box o yung flight data recorder. Samantala, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas ang binabaha ngayon at ang China nga nakakaranas po ng worst flood in a half-century. At posible pa raw itong lumala sa mga susunod na araw dahil patuloy pa rin ang mga pag-ulan doon. 10 syudad ang apektado ng baha mula pa noong 1 linggo at nagsimula ng magpakawala ng tubig ang isang dam sa Zhejiang Province. Halos 4 na milyong katao na ang apektado at mahigit 8,000 kabahayan na ang nasira ng baha. Halos 2,000 factories naman ang napilitang magsara at mahigit 200,000 hectares ng kabukiran ang nasira. Halos 200 na rin ang nasawi at mahigit 80 ang nawawala. Oh, huwag na kayo mag-manufacture ng shabu para good karma na, no? Diba? Ang black oras namin. At samantala ito, kung kahapon po ipinakita namin sa inyo ang isang bata na naipit sa pagitan ng 2 pader sa China. Ngayon naman, isa namang bata sa China ang napahamak din dahil sa kanyang kalikutan. Isang 3 taong gulang na bata kasi ang naipit ang halos buong kanang kamay sa escalator ng isang mall sa Fujian Province. Buti na lang at agad rumisponde ang mga bombero at tinulungang pakawalan ang kamay nito. Ano ba yun? May sakit. Samantala, ngunit ho hindi naging madali para sa kanila ang pag-rescue dahil bagamat galaw ay bawat galaw daw ay sumisigaw ang bata sa sakit. Kaya naman, gumamit sila ng hydraulic spreader upang palawakin ang siwang at matapos ang 2 minuto, napakawala na ang kamay ng bata. Maswerte namang wala ho siyang tinamang malalang injury. Sa mga bata talaga, pag may Curious nakikita, kasi natatempt eh. sila eh. Tsaka delikado din po pala talaga sa escalator, yung mga mahabang dresses. Nadali na ako nun eh. Naiipit, o kaya yung sapatos talaga. Yung dating ay, ano mga ba? rubber. Oo, May totoo isang yun. brand May naman. naiipit siya talaga. At saka yung dun sa gilid ng escalator, meron yung parang buhok-buhok, diba, sa gilid? Buhok-buhok. Di ba yung parang ano yung may mga... parang yung brush. Parang linis Parang brush. brush. Oo. Correct. So, ginaganon yun ng mga bata. Ginagawa ko yung dati. Naku, delikado. Delikado pala yan. Sorry, huwag niyo pong gawin yun. Hindi tayo mga bata, okay? Huwag mong gagawin. Samantala, balita naman mula sa Brazil, kung saan pumanaw na po ang pinakamatandang babae sa buong mundo. Ilang araw lamang bago ang kanyang 150th birthday, 115. So makabilang buhay na po ang Brazilian na si Lola Maria Gomez Valentim. Kaarawan niya po sa July 9, pero hindi na siya umabot at tinakbo siya sa ospital noong linggo dahil sa pneumonia. At doon na siya binawian ng buhay kahapon.
Binigay sa kanya ang titulong World's Oldest Living Person ng Guinness World Records lamang nitong Mayo. Kilala sa tawag na Lola Kita. Pinanganak siya noong 1896 at nabuhay noong panahon pa ni Queen Victoria ng England. Wow. Si Lola. Lalaban dyan, Lola ko. This November, 100 na. Wow! Good morning, Abuelita. Samantala, narito naman po ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan? Good morning, guys. Good morning, Connie, mga kachika. Good morning po. At heto na aking maagang Hollywood news para sa inyo. Lady Gaga goes green sa kanyang pagbisita sa Japan. At nang tanungin siya tungkol sa kanyang suot na olive leather jacket at fine-colored pumps with matching emerald hair, isa raw itong statement para sa kapaligiran at sa mga nasa sa Japan. Pumunta ron si Lady Gaga para mag-host ng isang charity event ng MTV ngayong linggo, entitled MTV Video Music Aid Japan, para sa mga nasalantapuyan ng lindol at tsunami. Ang kikitain sa event ay mapupunta sa Japanese Red Cross. At tulad po sa tunay na buhay, magtatapos na rin ang bilang mga estudyante ang mga bida ng hit TV musical na Glee. Ayon po sa creator ng Glee na si Ryan Murphy, next season ay gagraduate na at magpapaalam na po sina Rachel, Finn, Quinn at Puck. Last season kasi nasa junior high na sila, kaya naman next season kailangan nilang graduate. Kaya naman po tuloy-tuloy ang paghahanap ng Glee ng mga bagong cast members. Pero mananatili pa rin naman sa show sina Matthew Morrison at Jane Lynch bilang Mr. Schuster at Sue Sylvester. Alright, para naman sa pinakasariwang presyo ng mga bilihin, pumunta na tayo sa Commonwealth Market. Siyempre, nandun ang partner ko, si Monica. Good morning, guys. Hi guys, good morning! Ayan nga, dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan na naranasan ng ating bansa lately, isa nga daw sa epekto ay nahihirapan yung pagluluwas ng mga pangunahing bilihin papunta sa mga merkado sa Metro Manila. Kaya naman ngayong umaga pumunta tayo dito sa Commonwealth Market dito po sa lungsod ng Quezon para alamin ang latest sa presyo ng mga bilihin. So unahin na po natin ang gulay na mga kapuso. Medyo tumaas po ang presyo ng mga gulay dahil tulad na lamang nitong carrots nga na dating 30 pesos daw kada kilo, ngayon po ay nasa 40 pesos na. Ang kamatis po na dating nasa 20 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. Yung sibuyas po, dating 60 pesos, ngayon ay 80 pesos na. Ang bawang po, ngayon ay 80 pesos na po yan. Ang mga letsugas naman po na dating 80 pesos, ngayon ay nasa 100 pesos na. Ang repolyo ay dating nasa 30 pesos, ngayon ay nasa 40 pesos na. Ang pechay na dating nasa 40 pesos, ngayon ay 60 pesos na po mga kapuso. Ang sayote na dating 20, ngayon ay 30 pesos. Cauliflower na dating 80 pesos, ngayon ay nasa 100 piso na. Ang kangkong na dating 30 pesos, 40 pesos na po ngayon. Ang okra naman ay nasa 5 piso po kada bundle. Ang ampalaya naman na dating nasa 60 pesos, ngayon ay 80 pesos. Ang talong na 30 pesos, ngayon ay 40 pesos na po. At ang luya naman na dating nasa 80, ngayon po ay 100 piso na. Ngayon naman pupunta tayo sa isda. Ilan po sa mga isda mga kapuso ay bumaba ang presyo tulad ng tilapia na dating nasa 90 pesos, ngayon po ay 80 pesos na lamang kada kilo. Ang bangus naman na dating nasa 130 pesos, ngayon po ay nasa 120 pesos na lang, so menos sa 10 piso po yan. Ang galunggong naman na dating 100 pesos, ngayon po ay nasa 120 pesos, medyo tumaas po. At ang dalagang bukid naman ay nasa 120 pesos, tumaas din po ng 20 pesos, ngayon ay nasa 140 pesos na po siya. Pusit naman po na dating mabibili na 180 pesos, ngayon ay nasa 200 pesos na po mga kapuso. Samantalang ang alimango naman na dating 220 pesos, ngayon ay nasa 250 pesos na po. Ngayon naman punta tayo sa baboy. Ang baboy po medyo bumaba ang presyo na dating nasa 190 pesos po kada kilo, ngayon ay nasa 170 pesos na lamang. At ngayon naman po sa manok, medyo tumaas naman po ang manok na dating nasa 120 pesos po ang buo, ngayon po ay nasa 140 pesos na. Yan muna po mga kapuso ang ating latest updates sa mga pangunahing presyo nga dito sa Commonwealth Market. At sa ating pagbabalik, mga kapuso, bibigyan naman namin kayo ng tips kung paano nga ba makakaiwas sa E. coli, isa daw sa mga sakit na talagang nauusok kapag tag-ulan. Kaya tutok lang mga kapuso, lahat po yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po natin dito yan sa Commonwealth Market. Back to you guys! Salamat, Monica. Kaya tambay lang sa inyong paboritong morning show. Marami pa kaming balita at gimmick. May birthday! Dito sa Unang Hirit! Gracias.
wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go. Sa Minola Healthy Calculator